mga hunters, gawa muna tayo ng spear gun. DIY ako ng double shaft spear gun. Kung paano kong ginagawa yung dati kong ginagamit na pana na dalawa ang bala. Ito, drawing ko muna dito. Ayan siya. Ako lalagyan rin. Bukas yung dalawa. Ayan siya. Lalagyan rin. Ito mo tayo. Yan, wali. Ito po trigger niya. Pag ano, huwag niyo muna tanggalin to para hindi mapwersa yun to pag nag-aban na babawas tayo nito. Ito siya. Katamin ko na lang to. Ito lang ginagamit ko.
Bigyan ko lang siya ng guhit sa kanila. Ayan na siya. Ito na. Ano ko na siya ng kanal dyan. Bago ko to bibilogin. Ano siya mga hunters. Ito na siya mga hunters. Bali, ganyan yan siya. Dalawa shafting niya. Dito yung trigger niya. Ganyan. Dalawa. Bali, lagyan ko na ito ng butas. Dito. Saka para dito sa gulo. Sa inyo na. Ito na mga hunters. Bali, natapos ko na. Binarnisan ko na rin. Ayan, naka-setup na to. Yung mga ikakabit ko na lang. Meron na din akong dalawang guma dito. Tapos yung gumawa na rin ako ng dalawang trigger niya. Ito, ganito lang siya. Yun. Bali, yan ko yan dito. Ganyan. Lagay ko lang yung ikabit ko lang yung dito, pinaka-pako niya. Ito, meron na akong naka-setup dito. Bali, stainless to na 1.8. Ipakita ko.
Kabit ko lang tong ayan. Ganyan. Bale, ito lang. Lagay ko pa. Bale, kinakabitan ko na siya ng para sa goma. Dito ko lang ikabit ang goma sa dalawang tali. Bali, dapat tig dalawang goma siya. Dahil bawat isang shafting. Kulang kasi yung goma ko, kaya kabitan ko muna siya ng tigisa lang. Dito. Kita ko sa inyo pagkabit ko. Itali ko lang to dito. Yan siya. Dito ko pa ikabit tong isa. Isang goma lang muna ikabit ko. Dapat tigdalawa yan. Bawat isang shafting. Pero dahil kulang yung goma ko, kaya tigisa lang muna ikakabit ko. Ito na mga counters. Nakabitan ko na siya ng tigisang goma. Tapos dito. Ayan siya. Kabitan ko ng tali. Tali na lang hula nito. Ganito lang yung ginagamit kong tali dati. Yun lang yan siya. Ganyan lang yung tali nito. Tagusan lang siya. Lagyan ko lang ng buhol dito magkabila para hindi niya mahila. Sumag ko lang yan dito. Bueno. Ito na mga hunter. Tapos ko na lagyan ng tali. Iniipit ko lang siya dyan. Kasi doon sa lugar na pinamamanaan ko, hindi pwede mahaba tali. Marami sinasabitan. Yan siya. Tapos dito, naglagay lang ako ng stainless na alambre. Dito ko sinusuksok itong spring niya para hindi siya mahulog. Yan. Yan siya. Nasa inyo naman yung kung saan kayo komportable. Kung tubo o dito. Para yung guma nyo. Kung tubo gagamitin nyo, yung guma nyo, dito nyo na itatali sa ibabaw ng tubo. Hindi na dito hindi na dito. Pero sa inyo pa rin yung kung saan kayo komportable. Ako mas gusto ko dito.
Tapos, ito kung napansin nyo, nakasobra yung aking ano ng trigger dyan. Para dito yun. Ang purpose ko niyan, pag dumating yung time na sa tagal ng paggamit, nagasgas na yun dito, kusa na siya nagre-release kapag niload mo yung guma. Madali lang siya i-repair. Pupukpukin mo lang siya dito, bahagya. Pag usli dito, pwede mo na siyang kikilin. Kaya nakasobra dyan yan. Ano, i-load ko. Ito sa inyo. Ano ko. Ayan siya, nakaload siya dalawa. Ayan siya. Ayan o. Hindi siya nalalaglag. Paggamit ko nito, pag pana ko ng isa, kung meron siyang katabi, pwede ko pa siya mapana ng pangalawa. Kung hindi naman maganda ang tama ng una kong pinana, pwede ko pa siyang i-second shot. Kasi dalawa yan siya. Pwede rin sabay. Kung gusto mo kasi magkatabi lang yan siya. You know? Hindi ko na ipakita sa inyo ang actual na pag-test fire. I-demo ko na lang kung paano ko ito ginagamit nung namamana pa ako. Halimbawa, isa lang ang naitira ko. Isa lang yung, halimbawa, isa lang yung akin na ipana. Kapana kong ganyan. Kung halimbawa at mayroon pa akong papanayin na isa, hawakan mo para hindi niya mahila nung pinana mo itong, para maluwag ka pa makapana. Kailangan hawak mo to. I-second shot mo yung una mong pinana. Pwede, hawak mo to. Kung wala naman, isa lang ang napana mo, lulutang na, hila-hila ko to. Huwag niyong bibitawan to. Kasi may isa pang nakaload. Ang gawa ko, hilahin ko siya hanggang sa makalutang ako sa tubig. Paglutang ko sa tubig, ipitin ko to, ganyan. Saka ko hilahin yung napana kong isda. Ayan. Halimbawa, ito yung isda ko napana. Saka ko siya tatanggalin. Ayan. Patanggal ko dahil yung aking, ang pisnit ko kasi nandito lang siya. Dito ko siya nilalagay, yung aking pisnit sa bebang. Nasa inyo naman kung saan kayo komportable, kung pisnit ang gamit nyo. Dito, madali ko lang siya ilagay yung isda. Pwede rin dito nyo ilagay yung pisnit o kaya sa likod. Nasa sa inyo kung saan nyo mas gusto nyong ilagay ang inyong pisnit. Pero ako mas gusto ko dito. Kasi pag tanggal ko ng isda, madali ko lang siyang ganito lang yung gamit ko kasing ano ng pisnit o lagay ko. Nakarektangle siya. Yan. Kaya pag angat ko ng ganyan, madali ko lang siya ilagay. Tapos ayan. Tapos, iloload ko siya ulit. Yan. Dali na naman siya ilog. Pag sa tubig naman, madali lang to. Kaya, kasi nakalutan yan. Ayan na. Nakaload na ulit ang dalawa.
Ayan siya. Pag yung mga tilalit nilagay ko kay Ayan siya. Mapana ko ni isa, oh. Kung may katabi, pwede mo pa siya mapana. Kasi meron pang pag wala, isang kung hindi naman maganda ang tama ng una mong pinana, pwede mo siyang isik-isik. Ayan siya. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay idea sa mga ka-espero natin na